Hallelujah! YDC, yan na ba yan? Sandali. Parang naapektuhan nata kayo, walang LED I'm gonna tell you, kahit walang LED, hindi hihinto ang Panginoon. Sino dito yung pumunta dito na nangangailangan sa presence ng Lord? Sino dito pumunta excited kasi alam niya mabe-bless siya ng Lord? I tell you today, something new is about to happen to all of us. May mas lalakas pa dyan, YDC. Come on. Hey! Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo pa na napakagaling talaga ng Panginoon. Amen. Walang aksidente sa Lord. Itong bagay na to, alam na ng Lord na mangyayari yan. Walang aksidente sa Panginoon. Kaya gustong sabihin ng Lord sa ating lahat ngayon, take heart. Take heart. Don't be discouraged. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. It's not an accident. There will never be an accident pag pinag-uusapan natin ang Panginoon. Walang coincidence, walang aksidente, because everything has a purpose. You know, hindi po aksidenteng wala muna ito. Ngayong hapong ito. Because we will talk about a person, a certain powerful individual, power-filled individual. Anong sikreto niya? He knows how to listen. Marunong siyang makinig. Titignan natin ngayon. We will check our ability to listen. Ang dali kasi kapag nakikita Paano kaya kung maririnig na lang? Kuya, sa ating lahat, question. Paano po nag-uumpisa ang faith? Faith comes from what? Ano yun? Hearing. Ano po yung hearing? Ano yung hearing? Hindi paglilitis. Kay Alice Go, hindi po yun. Pakikinig. Kahit wala yan, kapatid, kapag makikinig ka ng maayos, I'm gonna tell you, your miracle is about to take place. Your breakthrough is about to take place. Sabihin ko na sa inyo, hindi po limitado ang Panginoon sa technology. Pero dati wala namang LED. Sa panahon ni Peter, wala namang LED. Boses lang ng Panginoon, sapat na. That's why, kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, makinig ka ng maayos. Ayun, yung iba, excited na. Praise God, yung mga iba may mga notebooks. May mga written materials. I am encouraging everybody. If you have your notebooks with you, please bring them. Iba pa rin yung nagsusulat. Well, anyway, are you ready for today? Sigurado. Alam nyo, kausap ko nga si Pastor Joshua last Friday. Alam nyo ba, news, FYI, this will be the second to the last people, second to the last person, person who we are going to talk about the unfailing faith. 2 weekend na lang. Imagine for 5 whole months, we've been talking about unfailing faith, the believers with unfailing faith. 5 buwan. Ilang weekend yon? 5 times 4. 20. 20 to 22, yung may iba, 5 weeks. And it has come to an end. Next week. Pero naniniwala ko may natutunan tayo. Amen? And praying dito sa second to the last person na pag-aaralan natin ngayong hapong ito, makukuha natin yung buong essence kung bakit kasama siya sa believers with unfailing faith. Amen. Amen. Hindi ko na patatagalin pa. Today, this afternoon, we are going to talk about the unfailing faith of Peter.
The unfailing faith of Simon Peter. Anybody knows who Simon Peter is? Amen. Marami. No? Isa siya sa mga leading disciples of God. I believe nagkaroon na tayo ng background kay Peter. Kung natatandaan niyo yung kwento ni Jairus. Saan kasi si Peter dun sa storya na yon? Kasama siya ni Jesus. Diba? Na nagme-minister. Papunta sila sa bahay ni Jairus. Nandoon siya. Bakit kaya nandoon si Peter? Malalaman natin ngayon. Kaya please do listen. Ayan. So before I go on, I continue, let us first discuss kung ano yung translation ng pangalan ni Peter. Alam nyo, yung mga pangalan, even in the biblical times, merong mga significance yan. May mga significance. Today, I'm going to discuss the name of Simon Peter. Simon, actually, ang identity niya, son of John. Yan, Simon, son of John, was Peter's original name. Ayan. You'll find it in the book of John, chapter 1, verse 42. Simon, Greek name. Ang Greek name ng Simon, it's a Greek name meaning, he has heard. Nakinig siya, napakinggan niya, or obedient one. Take hold of those description kasi napaka-importante niya na pag-uusapan natin sa storya mamaya. Next, Jesus gave him also a name called Cephas. If you happen to encounter that name in the New Testament, Cephas, siya din po si Peter. Ayan. It is the Aramaic word for Peter. He was also known in the gospel as Simon Peter, just like what I've talked earlier, Simon Peter. Peter, Greek name, kung kanina, Simon, yung Greek name niya, he has heard, or obedient one. Peter naman this time, Greek name niya meaning rock, bato, or individual stone. So naiintindihan natin kung paano ang illustration, paano yung translation ng pangalan ni Simon or ni Peter or Simon Peter. Gets? Gets natin? So I will start in a story. Magstoryahan tayo. Ako ang magkakwento. Let me set the premise of the story. Siyempre, mag-uumpisa yan. Listen up, makinig. Si Jesus, nasa isang lake siya. Gennesaret Lake. So, kung natatandaan niyo yung mga iba't ibang storya kung nandoon si Jesus, ano yung meron kapag nandun si Jesus? Tingnan ko nga. I-connect natin yung mga natutunan natin dun sa mga before, yung mga believers with unfailing faith. Kapag nandun si Jesus, ano yung meron? Crowd. Ang galing. Meron ulit crowd. Nagsisiksikan na naman. Excited. Nagkakanta humahog. Kasi balita si Jesus, nagpapagaling, nagpa-perform ng miracle, balita din, Messiah siya. Siya yung hinihintay nilang tagapagligtas. So on this side of the Lake Gennesaret, nandito si Jesus, nagpipreach. Ang daming tao, nagsisiksikan. Gusto nilang makarinig. Pero on this side, you can sense the excitement. But on the other side of the lake, there are this group of people, dead tired, pagod, burdened. Naglilinis sila ng net. At ito yung grupo ni Peter. Imagine yung contrast, no? On this side, excitement, clamor, desire. On this side, tired. Sino dito ngayon aamin pagod? Oy, marami. Sa schoolworks ba yan? Hindi sa paghahabol kay crush? Hindi. Schoolwork. Doon tayo ha, schoolwork. Acceptable. Pagod. Bakit sila pagod? Dahil buong gabi silang nangingisda. Ang ganda sana kung pagod ka, kung nangisda ka, may nakuha ka. But the situation of Peter and his group,
Buong gabi, magdamag silang naghahanap ng isda. And yet, ni isang isda, kahit kasing laki ng tuyo, wala silang nakita. I-specific natin sa mga nangyayari ngayon. Sino dito nakaranas na gumawa ng thesis? Can you please raise your hand? Alam niyo yung feeling na may thesis? No? Sa thesis, usually ilan kayong grupo? 5. Konti na yung 5. Sa amin kasi 12. Imagine nyo ito sa mga gumawa ng thesis. 10 kayo sa grupo, o kaya let's say 5 kayo sa grupo, pero ikaw lang yung gumawa. Ouch. Isa lang ang gumawa, ikaw pa yung gumawa, kasi yung mga 4 mong kamembro, sobrang masipag. Ang daming mga dahilan. Pinagpuyatan mo 2, 3 gabi, hindi ka natulog para makompleto mo yung thesis, data collection, interview. And then, i-defend mo the day after with your group. But then, rejected. You know that feeling? Ano yung feeling nun? Dead tired. Okay sana, pinagpuyatan mo, pinagpaguran mo, and then pasado. Di ba? Shout of victory nun eh. Pero hindi. Rejected. Yung masakit pa, total revision. May nakaranas na ba ng ganon? Meron. Ganito ang sitwasyon ni na Peter. Ganoon yung nararamdaman nila. Dito, excited. Dito, walang pag-asa. And then, si Jesus, nandito siya dun sa excitement, di ba? Excited na part. Papasok siya sa part ng mga taong walang pag-asa. Pwede ko bang hiramin yung bangka mo? Alam niyo ba? Ang Panginoon ang siya lang makakapagbigay pag-asa sa atin. Pumunta siya kay Peter kasi meron siyang plano at gagawin sa buhay ni Peter. Pinahiram niya yung boat, walang laman, walang isda. Tapos, sumakay si Jesus doon sa boat at nag-preach. Nagturo. After niyang nagturo, after niyang nag-preach, ibig sabihin, ano kasi yung ibig sabihin ng Simon? Greek. He has heard. Anong ginawa ni Peter nung nagpe-preach si Jesus? Tingin nyo, according sa pangalan, ano? Nakinig siya. Natapos mag-preach si Jesus, pupunta siya ulit kay Peter. Etong boat mo, pumunta kayo doon sa malalim doon. Umaga ha? Pumunta kayo sa ilalim doon, doon banda. Ibaba nyo yung lambat nyo. Sagot ni Peter, Master, take note, unang pangalan ni Peter, pagpapangalan ni Peter kay Jesus, Master. Sasabihin niya niyan yung realidad. Master, buong gabi po kaming nangingisda. Imagine nyo, ang oras ng pangingisda, gabi talaga. Buong gabi, magdamag kaming nangingisda. Pero wala po kaming nakuha. Pero take note of those 4 powerful words Peter said. 4. But because you said so. Dahil sinabi mo, pupunta po kami. Take note. Makinig kayo. Sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, hindi mo kailangang intindihin lahat. Wala kang makikita sa Bible na mag-uutos sa'yo na kailangan you have to understand it from the bottom down up to the top.
Our job is not to understand. Our job is to obey, even if you don't understand. Because always remember this, YDC, there will always be blessing when you obey. Kahit hindi mo naiintindihan, kahit mahirap siyang intindihin, pero dahil sinabi siya ng Panginoon, susunod ka. Because He said so. Si Peter tong nagsasalita, mangingisda, expert sa dagat, papahulihin siya ng isda, umaga. Kung imposible sa gabi, mas imposible sa umaga. Pero nung sinabi ni Peter, because you said so, bakit siya nakapunta doon? Nakinig siya eh. Tandaan nyo, kahit gaano pa yan ka-imposible, sumunod kayo. Kasi sa Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Hello? Tuition fee? Imposible yan para sa'yo. Maybe that's your reality. Pero always remember that the Lord will always provide. May sakit ka ngayon, always remember that God is our healer. It may be impossible in your eyes, in the eyes of your classmates, in the eyes of your family. But again, God said, nothing is impossible with me. After that, nandito si Peter. Pwede ba dito? Nandito siya sa malalim. Binaba na yan. Ba't niya binaba? Sinabi ni Lord eh. Kaya, kapag ang Lord, ito, seryosohin niyo to, may pinapasurrender siya sa inyo, isurrender niyo. Kahit mahirap. Kasi sa pag-surrender niyo, doon niyo makikita yung tunay na blessing na ibinibigay ng Lord. Ibinaba ni Peter yung lambat eh. Binaba niya. Nag-rock yung boat. Paano mag-rock yung boat? Nagganyan. Ba't nagganyan? Ibig sabihin, ang daming isdang nakuha. Bakit ganon? Kasi sumunod siya sa sinabi ng Panginoon. Ito yung sitwasyon na puno. Tinawag niya yung mga kasama niya, tulungan niyo ako, hindi ko to kaya mag-isa. Tumulong sina John, tumulong sina James, yung tatay nila, si Zebedee, pumunta din. Why did that happen? Simply because Peter obeyed what God had said. And ito na yung sitwasyon. Nandito na, punong-puno ng isda. And dito na tayo mag-uumpisa. Let us all together unfold the story why Peter was considered a believer with unfailing faith. YDC, are you ready? Ready na kayo? Whew. Number 1. Simon Peter had an unfailing faith in God because number 1, he acknowledged Jesus as the Lord. May napapansin kayo? Ginawa ni Bartimaeus, ginawa din ng Canaanite woman ang pag-acknowledge kay Jesus as Lord. Pagkakita ni Peter, dun sa ang daming isda na nahuli niya nung sinabi ni Jesus, he fell down at his feet. He worshiped. Sinabi niya kay Jesus, ano yung unang tawag niya kay Jesus kanina yung pinatake note ko sa inyo? Master, teacher. Pero alam niyo yung pagkatapos nung nangyari yon, pagkatapos niyang nakinig, pagkatapos niyang nakita yung miracle, ang sinabi niya kay Jesus, hindi na po Master. Sinabi niya, Lord. Dahil doon sa pagkakataon na yon, na-realize na ni Peter na ang kausap niya, yung sinunod niya, ang Diyos na hinihintay nila. It is important for us to acknowledge Jesus as Lord. Amen.
I believe and I assume. Hindi assume. I therefore conclude. Sa lahat ng mga pinag-usapan nating tao, we come to a point to understand that Jesus is Lord. Amen? YDC, naniniwala ba kayo na si Jesus ba ang ating Panginoon? Amen? Amen? Importante yan. I'm gonna tell you why later on. Sinabi niya, Lord, lumayo po kayo sa akin. Kasi makasalanan ako. Nakita niya yung kabanalan ng ating Panginoon. Because the moment we acknowledge Jesus as our Lord, we also acknowledge His holiness. Kaya nga si Peter, out of humility, nag-bow down siya. Ulitin ko po ang setting nun, dagat, marumi, pero wala po siyang pakialam para mapurihan ang ating Panginoon. Not about reputation, just like Jairus. Not about what I feel, but because I know He is the Lord, I will worship Him. Sana YDC ganun tayo. Hindi na about sa itsura natin. Hindi na about sa walang LED. Hindi ko mabasa yung lyrics. Siguro, di na muna ako mag-worship. Next YDC na lang. Mainit. Hindi. Walang LED. Kahit mainit, I will still worship the Lord. Because I believe Jesus is Lord. Let me put this straight to you. How can we continuously acknowledge Jesus as Lord? It is simple. Yet for others, they are making it complicated. I am going to tell you today and make it simple. How to continue to acknowledge Jesus as Lord by reading His Word. Real talk, YDC. Let us make this intimate naman to. Sino dito napipilitan pang magbasa ng Bible? Siyempre, walang aamin. Doon sa positive na lang tayo. Sino dito ang gustong-gustong binabasa ang Bible? Amen. Amen. Totoo yan ha. Alam nyo, as you age, as you mature in your faith, ako dati, aminado ko, I'm gonna be honest with you, ito, pagbabasa dito para sa akin, it's just a task. Assignment. Sa worship team, assignment lang. Pero as I mature, gaya ng sinasabi sa atin lagi ni Pastor Radley, iba ang gospel, iba ang epekto ng word sa buhay natin. And let us make this word, the Bible, our treasure. Amen. For us to continuously again acknowledge Jesus as Lord. Read your word. Read the word of God. Meditate the word of God day and night. Amen. Amen. Tingnan nyo to. Take a look at this. Pwede natin pakita. Ako lang palang makakita. Sorry. Sa Matthew 16, verses 13 to 17. Yung storya niyan, tinatanong niya yung mga disciples niya. Tingin nyo, sabi niya, kung pwedeng i-advance, hindi, sige, kwento ko na lang. Kausap niya yung mga disciples niya, yung mga 12 disciples. Tingin nyo, sabi ni Jesus, yung crowd na yan, yung mga crowd, yung laging nagsisiksikan to hear Jesus. Yung mga iba, spectator lang. Who do people say the Son of Man is? Ano tingin nyo dun sa mga, kung ano yung tingin nila sa akin? Sumagot ang mga 14, please. Ay, hindi, 14 muna. Sumagot yung mga disciples. Jesus, akala nila, isip nila, ikaw si John the Baptist. Isip nila, ikaw si Jeremiah. Propetang bumalik. Elijah pala. Yan, Elijah. Nakikita nyo yung point? Nakikita nyo yung point dun sa tanong ni Jesus? Nandun sila lagi. Nandun sila. Nung sa bleeding woman, ang dami din nila doon. Kay Jairus, ang dami din nila doon. Nagsisiksikan. Pero ni isa sa kanila, walang nakapagkilala na si Jesus ay si Lord. Si John the Baptist ka daw. Si Elijah ka daw. Si Jeremiah.
Bakit? Hindi nagtuloy-tuloy ang pakikinig nila sa salita ng Panginoon. O kayo, sabi ni Jesus sa 12 disipulo niya, o kayo, anong tingin niyo sa akin? Sino ang tingin niyo sa akin? Who do you say I am? Ilan sila? 12. Kung yung crowd, maintindihan pa natin eh. Hindi kasi nila kasama talaga si Lord eh. Day and night. Eto niyan, si Jesus. O kayo, kung sila, tingin nila ako si John the Baptist, tingin nila ako si Jeremiah, tingin nila ako si Elijah. O kayo. Sino ako? Out of 12, isa lang yung sumagot. Sinabi ni Peter, boldly, you are the Messiah, the Son of the living God. 12 po yun. 12 laging kasama ng ating Panginoon. Pero out of those 12, isa lang ang boldly na nakapag-declare na, Lord, ikaw yung aming Panginoon. Because Peter continued acknowledging God dahil hindi natapos si Peter kilalanin ang ating Panginoon. Sana, hindi lang sa dahil bata kayo, doon ka excited. As you mature in the faith, dapat mas lalo mong kilalanin ang ating Panginoon. Amen. Amen. And there's this story in John 6. Sino dito mga katabi niyo yung mga kaibigan niya? Ayan. Katabi mo mga kaibigan niyo. Yan. On this side. Katabi niyo. Katabi niyo, no? Nag-enjoy kayong kasama sila. Amen. Eh, ba't sinasampal mo yung isa? What if, tanong ko, tingnan niyo mga kaibigan niyo. What if, one day, hindi mo na siya kasama? Wait. Ay, hindi to recollection. Wait lang. What if hindi mo na sila kasama? Magpapatuloy ka pa rin ba? Okay na, sige. Sinabi ni Peter, isa-isang tumatalikod, mga disciples, marami po yun. It was a sad picture. One of the saddest pictures in the Bible, John 6:66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Tumalikod po sila kay Jesus. Humarap siya niyan sa mga disciples niya. Imagine niyo yung pakiramdam ni Jesus doon. Kasama niya, pinakain niya, pinagaling niya, tinuruan niya, pero lahat sila tumalikod. Tinanong niya sa mga disciples niya, kayo ba? Tatalikod din ba kayo? 12 po ulit yun. 12. Sumagot ba? 5? Let's say, 50% kuya, 6. Hindi ma? 40%. Ano ba yung 40 ng 12? 3. Hindi din? 1. Sino? Hulaan niyo kung sino yung sumagot. Oh, ba't alam niyo? Ang galing naman. Sinabi ni Peter, Lord, saan pa kami pupunta? Saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life. Alam niyo, ito, labo-labo muna. Huwag niyo munang dikitin yung mga kaibigan niyo. Kahit hindi niyo nakasama yung mga kaibigan niyo, magpatuloy pa rin kayo. Pero alam ko, Pastor Joshua, sa YDC, magkakasama pati kaibigan hanggang dulo. Wala nang iwanan. Laging sinasabi ni Pastor Joshua yan, sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan. Kahit mag-asawa ka na, walang iwanan. Pero malayo pa yon, ha? Malayo pa. Huwag kayo masyadong excited. Romans 10:9-10. Ito, take note of this word, kahit hindi nyo mabasa. Please listen to my voice. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart. Una, declare, Jesus is Lord. Pangalawa, believe, hindi lang sa, madali kasing sabihin eh. Believe in your heart that God raised Him from the dead. Ito yon. You will be saved.
kung araw-araw dinideklara mo at naniniwala ka na ang ating si Jesus ay ang ating Panginoon, kapatid, ikaw ay ligtas. Amen. For it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you profess your faith and are saved. You want to be saved? You're saved already. You want to continue to be saved? Always acknowledge Jesus is Lord. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Point number 2, 3:16, ilan pa akong minutes. Simon Peter had an unfailing faith in God because he showed his radical faith in Jesus. I want to point out something to you. Kinento ko na ito sa asawa ko. Radical. Anybody knows what radical is? Radical sign. Sa math yan, di ba? Ano kasi yung radical? Hindi tayo sa math. Ano yung radical? Radical. Anybody knows? Radical, faith daw, anong ganyan. Radical meaning superb. Extraordinary. Yun. Yun. Beyond normal. Let me tell you this. Faith is always radical. Ang pananampalataya, laging radikal. It is beyond normal. Kasi tandaan nyo, ang faith, ano kasi yung faith? It is something that you are sure of even if you don't see it. Natatandaan nyo yung pinalitan natin na sinabi ni Pastor Manny, minsan akala natin nung bata tayo, yung faith, yung bang nandyan yung upuan, kahit hindi mo alam na madadala ka, uupo ka kasi naniniwala ka na kaya ka niya. Or, sasakay ka sa jeep, hindi mo alam kung ano, pero alam mo, sigurado ka, na papupuntahin ka niya, kung saan ka pupunta. That is faith. Wrong. Wrong. That's not faith. Ang faith, kahit walang upuan, uupo ka. Kasi ang faith, you are sure even if you don't see it. Normal ba yun? Lukluk ka lang, luklukan. Aliyah. That's what faith is all about. You're being sure, even if you don't see it, kahit wala pa, alam mo, nandyan na, naniniwala ka. That is faith. And I'm gonna point out something to you. Gaya ng sinabi ko kanina, 3:19. Being radical, 10 minutes. Being radical is not based on personality. Sino dito ang aware sa sinasabing introvert at extrovert? Babasagin natin ngayong hapon ito. Kasi marami ang nagsasabi, campus ministry, pwede ka mag-campus ministry. Hindi po kuya, introvert po kasi ako. Pwede mo bang share yun? Sasabihin ni Pastor Joshua, kuya, nahiya ako, hindi ako pwede. I'm gonna tell you, 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, pwedeng introvert ka dati, pero kapag nandyan na ang Panginoon, bagong nilalang ka na. We are all radicals. Radical tayong lahat. Kaya yung pagiging campus minister, not just for some, not just for the extroverts. Campus ministry, campus umpukan ministry is for everybody. Because we are already new in Christ. Wala pong Kristiyanong mahiyain. Spirit of timidity is not coming from the Lord. Ang pagiging mahiyain, hindi po nanggagaling sa Diyos. Ang nanggagaling sa Diyos, tapang, lakas ng loob, self-control. And dapat nasa atin lahat yan. Natatandaan nyo, balik tayo dun sa storya. I will show you how Peter became radical. Ito, nag-rock yung boat. Ang dami. Diba? Diba? Buong gabi, magdamag. Ano yung hinahanap nila? Isda. Bakit? Ano ba yung isda para sa fisherman? Kabuhayan. Yun yung magpapakain sa kanila, pati sa pamilya nila.
Yun yung magpapagastos para sa kanila, magbibigay pang gastos para sa kanila. Punong-puno. Punong-puno dun sa boat. A lot. Kapag sinabi ng Bible, miraculous, it's not something that you can count. Miraculous, napakarami. Hawak na ni Peter yun eh. Eto na, blessing to. But what happened? Dala-dala niya yung isda. I'm about to get rich. Pwede. Paglapag nila sa shore, bitaw, pumunta kay Jesus. Iniwan ang mga isda. Kuya, di ba kailangan nila ang isda? Realidad. Kailangan nilang isda. Kailangan nilang isda. Kaya nga buong magdamag silang nandun eh. Kasi kung hindi nila kailangan, first pa lang, aalis na sila eh. Kailangan nila ang isda. Pero na-realize si Peter, oo, nandyan man yung isda. Pero para sa akin, mas importante si Jesus. Alam nyo, pagpapalain kayo ng Panginoon, pero do not get this wrong mindset na kapag pinagpapala ka, kakalimutan mo na yung taong nagpapala sa'yo. They left everything. Kuya, bata pa po ako. I'm just 12 years old. I'm just 15 years old. Marami pa po akong pangarap sa buhay. I'll tell you this. 20 years old, when I first, that day, I left everything to follow Jesus. Alam niyo yung isa sa mga bagay na lagi kong sinasabi sa sarili ko, sayang. Sayang yung from the time na nagkaisip ako hanggang 20, hindi ko pa sinuko yung buhay ko. Alam niyo ba, as early as 11 years old, 11 years old, 12 years old, kapag sinuko mo yung buhay mo, kapag iniwan mo ang lahat, iniwan mo yung makasalanang buhay, iniwan mo yung mga bagay na para sa'yo magpapa-enjoy, mas mapalad ka sa amin na matanda na naming nakilala ang Panginoon. Kaya mga edad, hindi kuya, baka hindi ko na ma-enjoy yung buhay. Mali. Yun yung gustong sabihin ni Satan sa inyo. But the moment that you decide on to leave everything, your sinful nature, your personal plans, that's the time when you can embrace the abundant life that the Lord has promised you. Sinabi ni Peter, jump tayo, sinabi ni Peter, iniwan nila yung lahat. Iniwan talaga nila yung lahat. As in, then Peter began to speak up in Mark 10:28-30. Lord, sabi niya, we've given up everything to follow you. Totoo yun. Ginawa kasi nila yun. He said, yes. Jesus replied. Sumagot ang Panginoon. And I assure you, ito, sino dito talaga ang iniwan ang lahat para sumunod sa ating Panginoon? I will put this in context baka kasi mamaya, pumunta kayo sa bahay, mag-alsabalutan kayo. Sino nagsabi niya, nanang magulang niyo? Si Kuya AJ po, baka sugurin ako. Sinabi ni Jesus, Lord, iniwan po namin yung lahat. Sinabi ni Peter, yes, that's true, sabi ni Jesus. And I assure you that everyone who has given up house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or property, for my sake and for the good news, will receive. Take note. Will receive. Ano yung Tagalog ng receive? Makakatanggap. Are you ready to receive today? Parang hindi. Sino ngandang makatanggap ngayon? Talaga? Gusto nyong tumanggap? Ito yung sinabing promise ng Panginoon. Will receive now in return 100 times. Hindi lang double, hindi triple, hindi 20 times, 100 times. Yaman. As many houses. Sino dito gusto 100 yung bahay? Yung gabi-gabi, iba-iba yung tinutulugan mo. Brothers, sisters, mothers, hindi 100 na nanay ito, no? I will put this in context. Children and property, syempre may persecution. Sino dito nape-persecute? Nape-persecute kayo?
pinagpala kayo kapag napapersecute kayo. You will glory in suffering, sabi ng Panginoon sa Roma. Sabi ni Paul sa mga Romans. And in the world to come. And in that world to come, that person will have eternal life. Paano ba yung pag-iwan sa lahat? Ibig bang sabihin, iiwanan ko yung bahay namin? Hindi. Hindi yon. Ang pag-iwan sa lahat, whenever you serve God, you give your best. May pagkakataon, alimbawa, nasa YDC kayo yun, wala kayo sa inyo. Dapat nasa mga mall kayo, pwedeng nasa mall, pero nandito kayo, tiyak, 100-fold return sa inyo. Amen? Sino dito gusto yung baon niya mag 100 times? Pera na naman. Pero blessing yan ng Panginoon, eto yung susi, huwag kayong mag-absent sa YDC. Huwag kayong mag-absent sa CU nyo. Mag-serve kayo sa Lord. Hindi lang sa church, maging sa school nyo, sa bahay nyo, maging pagpapala kayo. So, amen? Sino dito mga followers ng ating Panginoon? Amen. Thank you, Lord. 3:27. Ito, one of my favorite stories. Alam nyo yung storya na naglakad si Peter sa tubig? Alam niyo yun? Amazing. Diba? Grabe yun. Totoo. Pero alam nyo, for the longest time, ito yung iniisip ko bakit naglakad si Peter sa tubig. Dahil nga kilala ko siya sa mayabang, paratot siya, bida-bida. Dati. Pero only just now. Isa sa mga reason ni Peter, gusto niya magpasikat dun sa 12. The way I thought before. Gusto niya din itest yung kanyang pananampalataya. Kung hanggang saang level. Pero ipinoint out ako, take a look at this. Kasi isa to sa mga bagay kung bakit nagkaroon ng radical faith si Peter. Nandito sila sa kalagitnaan ng dagat, nagtataasan yung mga alon. There's a storm. Si Peter, ano kasi? Fisherman. Tingin nyo, ang fisherman, sanay ba sa mga storm? Oo, kasi buhay nila yun eh. Pero, dun sa gabing yun, mataas yung mga alon. It's something that they didn't experience yet. Hindi pa nila nararanasan. And then somebody on the other side, mayroong magpapakita. Kilala nyo na, di ba? Si Jesus. Pero alam nyo, sila hindi nila kilala. Akala nila ghost. Akala nila multo. Tama, di ba? Multo. Kaya tingnan nyo, si Lord nagtuturo talaga. Ang faith, hindi base sa nakikita. Takot yung mga 12. Akala na may multo. Meron ng alon, meron pang multo doon. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Nagpakita ba siya? Hindi. Paano? Boses. Boses ulit. Napaka-consistent ng Biblia. Faith comes from what? Hearing and hearing. Imagine, nasa boat sila, ang boat rinarak ng mga maraming alon, nagtataasan na alon, huwag kayong matakot, ako ito. Sisigaw si Peter, kung ikaw yan, Lord. Sinabi niya ba, let me walk in water like you. Ganun ba yung sinabi niya? Maglakad ako sa tubig, kagaya mo, gusto ko yan, Panginoon. Wow, extraordinary yan. Ganun ba ang sinabi ni Peter? Lord, gusto kong itest yung faith ko. Tingnan ko, kung kaya ko. Ganun ba ang sinabi ni Peter? Ito ang sinabi ni Peter. Lord, Matthew 14, if it's you, kung ikaw po yan, Peter replied, tell me to come to you. Diba yung sitwasyon, takot sila? Nandun sila sa bangka, rinarak ng mga alon. Si Peter, hindi siya magpapasikat. Si Peter, hindi niya itetest yung faith niya. Si Peter, sinabi niya sa Panginoon, Lord, gusto kong pumunta sa iyo. Gusto kong pumunta sa presensya niyo.
Dahil kung wala yung presensya nyo, matatakot lang ako. It's not about showing off, but it is about getting to Jesus. Sinabi ng Panginoon, hep, Peter. Chill. Pupunta na ako dyan. Huwag na kayong matakot. Ganun ba yung sinabi ni Jesus? Huwag na kayong matakot. Sige. Ayan, maglalakad na ako, papunta sa inyo. Don't worry. Ganun ba yung sinabi ni Jesus? Anong sinabi ni Jesus? Tara, punta ka sa akin. Tandaan nyo to. There are times we will be afraid of something. May mga pagkakataon na matatakot tayo. Pero doon sa pagkakataon na matatakot ka, maybe sa pag-aaral yan, issue ng pag-aaral, issue sa mga magulang, issue sa future, always choose to come to Jesus. Come towards Jesus. At naglakad siya. Naglakad siya sa tubig. Diba? Hindi niya, yung mga alon. Hindi niya sinabi, Lord, naglalaki yung mga alon, paano naman ako? Hindi, naglakad siya sa tubig. Bakit? Gustong-gusto niyang pumunta sa presensya ng Panginoon. Sino dito mag-level up? Sino dito gustong mag-level up? Bisa kayo mag-level up? Sino dito yung nagpe-pray for a miracle? Promise? Sino dito nagpe-pray ng breakthrough? Let's make it personal today. Minsan, wala pa tayo doon kasi yung reason, nasa boat pa rin tayo. Yung 11, takot yung mga yon. 12 silang takot. Pero out of those 12, isa lang yung naglakas ng loob, pumunta sa tubig para makapiling si Jesus. You're waiting for your breakthrough? You're waiting for your miracle? You're waiting for your answered prayer? Maybe the answer to that, you have to step out from your boat. Kasi baka ang boat ang ginagawa mong security gaya ng mga 11 na disciples. If that is a classroom setup, magkakaklase yung 12. Teacher nila si Jesus. Out of those 12, classroom, out of those 12, only Peter got the direct revelation of who Jesus is. Bakit? He stepped out in faith. Amen? Ay kuya, nabasa ko yan eh. Pumalpak si Peter dyan eh. Nalunod siya eh. Pwede siyang pumalpak. Oo, tama yun. Pumalpak siya, tama. Pero buti pa siya nag-try. Tayo, nandito tayo, hindi nga pumapalpak, pero wala namang natututunan. Sometimes, yun yung problema sa atin. Takot tayong pumalpak. Takot tayong mapahiya. Pride, ego. I remember this story. My sister, my second sister, si April, siya yung best friend ko when I growing up. We do things together, naglalaro kami magkasabay. And admittedly, sa aming dalawa, mas matapang siya sa akin. Because she grew up with hanging out with boys. Mga kalalakihan, mga pinsang ko. Ang tatay ko, binili niya kami ng mga training wheels. Bike na may training wheels. Alam niyo ba yon? Uso pa ba yon? Yung bike siya tapos may dalawang gulong. Oh, kapag di ka magaling mag-bike, di ba? So kaming dalawa, sabay-sabay kami nag-bike. Sabay-sabay. Magkasabay. Naikot namin street. And then one time, yung pinsan ko nagdala ng single na bike. So meaning to say, walang training wheels. Yung kapatid ko niyan, Koy, try tayo ito. Ay, ali, kinita na mo. Ali, sige ako, try ke. Sabi ng kapatid ko, 3-9 na yon. Ako, nandito na lang ako, dun sa may training wheels. Nakikita ko yung kapatid ko. Alam niyo naman, kapag una-una, nasusugatan siya. Managbagya Kenny, ma-out of balance siya ka rin, masaldak ya. Nakikita ko siya kapag uuwi siyang may sugat. Bagay mo.
bagay mo ako kasi matapang ka masyado. But as time passes by, nakikita ko, natututo yung kapatid ko. Ako, hanggang sa dumating yung araw na magaling na siyang magbike, hindi na lang street yung napupuntahan niya kasi kasama niya yung mga Ang hirap kasi doon sa training wheels na lumayo eh. Mabigat. Di ba? Siya nakakalayo. Ako hanggang sa street pa lang. Ako ito, walang sugat, walang injury, pero hindi ako marunong magbike. Faith is like that. Kung takot kang mag-try, kasi takot kang magkamali, wala kang mapupuntahan. Gaya ko dati. Hanggang street ka na lang. Pero alam ko sa YDC, we will all step out from the boat. Amen. We will all learn from faith, with faith, by the grace of God. Amen. Amen. Siya palakpan natin si Lord. 3:37. Marami pang naging palpak si Peter. Ini yung mga kaya. Then there was one time Jesus was telling to them na I'm about to die. Alam niyo ba itong Peter na to? Rinibuke niya ang Panginoon. Peter, he rebuked Jesus. Hindi po mangyayari yon. Never. Hindi po. Ako pong bahala sa inyo. Anong sagot ni Jesus? Wow, amazing. Number 1 ka talaga. Hindi niya sinabi yun. Anong sinabi niya? Get behind me, Satan. Wow, what a word. Satan. Ngayon, masabihan ka lang ng forerunner mo, itatama ka lang niya, tampo agad. Pero wala na ngayon, di ba? Always remember, kapag sinasabihan kayo ng mga forerunners nyo, it is for your own good. Dahil mahal nila kayo. Pero sa mga forerunners na nagtuturo, nagtatama ng mali, make sure yung tinuturo nyo, ginagawa nyo din. Mahirap maniniwala yung mga hinawakan nyo kung nakikita nila, hindi nyo naman ginagawa. Nagkakaintindihan ba? Get behind me, Satan, sabi ni Jesus kay Peter. Tumalikod ba siya? Grabe naman magsalita to. Lahat, iniwang ko na. Hindi, makuna ako. Hindi. Hindi siya tumalikod. Radical. Ang mga radical, hindi na-offend. Ang mga radical na may radical na pananampalataya, hindi nasasaktan, lalo na kung alam nila, it is for their own good. Amen? Marami pang palpak. Marami pang nangyaring palpak sa buhay ni Peter. Pero hindi na-define si Peter sa mga palpak niya. Amen? Kasi, going to the third point, 3:39, praying 3:50, matapos tayo. Third point, Peter had an unfailing faith. Simon Peter had an unfailing faith because he believed in the Lord's love for him. Ito, napakasarap nito. Sinong naniniwala na mahal siya ng Panginoon? OVS, pwede akong bumaba. Masusundan ako. Wait lang. Kailangan ko, saan? Pwede kasi baka empty makita nila dito. Magtatanong lang ako. Sorry, nakamedyas ako . Brother, what's your name? Yes. Can you stand? Kaz po. Kaz. Naniniwala ka ba na mahal ka ni Lord? Amen. Amen. What if pumalpak ka? Mahal ka pa rin ba ni Lord? Amen. Amen. Okay, sige. On this side. Brother. Ito. Can you please stand? Name kasi bro, para makilala ka nila. Kyle po. Kyle. Kyle, do you believe that the Lord loves you? Amen. Sure? Oh, what if, di ba, may sinurrender ka nung redeem camp? Kaso, pumalpak ka. In the process, tingin mo, mahal ka pa rin, Lord? Amen po. How sure are you? Sure na sure po. Sure na sure. Thank you. Last. Zoop. Sister na. Sister. Can you please stand? Name? Nicole po. Nicole. Do you believe that the Lord loves you? Amen po. Oh, what if nagkamali ka? Nangopya ka? Nangopya ka kasi hindi ka nag-aaral ng lesson. Gusto mong maka-perfect, nangopya ka. Mahal ka pa rin ng Lord? Amen po. Amen. Amen. So, tapos na tayo sa third point. Wala na tayong question. Wala pa lang issue eh. Pero always remember,
Alam nyo, yung palpak natin, yung kapalpakan natin, magkakamali tayo eh. Pero ang problema sa atin, mas tinitignan nating malaki yung kapalpakan kaysa sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Si Peter committed one of the biggest mistakes. Napakalaking pagkakamali. Bakit? Dininay niya si Jesus for 3 times. Kuya, di ba kakasabi mo ba lang kanina, Lord, hindi mangyayari yon over my dead body. Pero totoo, nangyari. 3 times dininay si Jesus. Ang tinding pagkakamali. Malaki. Pero did that stop Peter from having an unfailing faith? Hindi. Ito yung susi. Luke 22:61-62. Just listen to me. The Lord turned and looked straight at Peter. Then, Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Di-deny mo ko 3 beses. Masakit yon. Malaking pagkakamali yon. Pero ano yung ginawa ni Peter nung nangyari yon? 62, and he went outside and wept bitterly. Nung nagawa na yung pagkakamali, mabilis siyang nag-repent. Tandaan nyo, kapag nagkamali kayo at humingi kayo ng tawad na totoo sa puso nyo, always remember this, pinatawad na kayo ng Panginoon. Amen? Kahit anong pagkakamali pa yan, kapag inihingi mo na ng tawad sa Panginoon, sinabi ng Lord, I will remember your sins no more. Kasi ganyan magmahal ang ating Panginoon. That's how much God loves us. Ito yung problema sa atin eh. Kapag nagkakamali tayo, ayan na, maghihiya tayo. Hindi na tayo magsisiyu, hindi na tayo mag-YDC. Sinong nasisiyan nun? Ang demonyo. Always remember this, shame doesn't come from the Lord. It comes from Satan. Condemnation doesn't come from the Lord. It comes from Satan. The moment that you repented, nagkamali ka, pumalpak ka, humingi ka ng tawad sa Lord, ang Panginoon, pinatawad ka na niya. Binigyan ka na naman niya ng bagong umpisa. That's how powerful and amazing the grace of the Lord is in our lives. Eta ba maswelo? Kaswelo tamon eh. Just like Peter. Na-restore siya ng Panginoon. Na-restore siya dahil ba magaling si Peter? Dahil ba matapang si Peter? Hindi. Na-restore siya ng Lord kasi alam ni Peter na mahal siya ng Panginoon. Kapag alam mong mahal ka niya, kapag humingi ka na ng tawad, kapatid, may bagong umpisa ka na. Kuya, paano ako? Akala ko tapos na yung addiction ko nung Redeem Camp. Kaso bumalik ako, di humingi ka ulit ng tawad sa Lord. This time, be serious. This time, be true to yourself. Hindi dahil na-pressure ka lang nung Redeem Camp. Kahit gaano pa katinding pagkakamali yan, kapatid, kapag inihingi mo ng tawad sa Lord, buburahin na ni Lord yung past na meron ka. Tayo lang naman kasing nag-uungkat ng past eh. Alam nyo ba kung kakausap nyo si Lord, Lord, natatanda nyo ba yung nangopya ko kasi hindi ko alam yung sagot sa number 5? Ano yun? Ikaw, naaalala mo pa. Yung pagkakamali ng kaibigan mo, naaalala mo pa. Si Lord, hindi na. Kaya nga, eto, sino dito may mga naka-conflict na? Yung may nakaaway na? Meron na. Nakapaghingi na ba kayo ng tawad? Na-restore na kayo? Huwag nyo nang ibalik yung mga nangyari pa dati. Kasi kung binabalik nyo pa yung mga nangyayari dati, pinapalalim nyo lang yung bitterness na meron kayo. Once na binigay nyo na yung tawad, forgiveness dun sa tao na kapanasakit sa inyo, you are telling that person to reconciled na rin tayo.
Ginawa mo to, nasaktan ako, pero by faith, binigay ko sa Lord, okay na tayo. Okay ba? Okay ba? Sino dito gusto natutulog na walang iniisip? Forgive from the heart. Forgive by faith. Amen, Pastor Radley. Amen. Makarelate ka yata, yung kapatid mo. Alayang kapatid yan. Pastor Radley talaga. Fourth point, last. 350. Matatapos tayo. Simon Peter had an unfailing faith in God because he feared nothing after being filled. Alam niyo sa mundong ito, meron dalawang klase ng tapang. Makinig, malapit na. May tapang na wala sa lugar. May tapang din na, syempre, nasa lugar. Nakakalungkot yung generation ngayon, ang daming matapang pero wala sa lugar. Alam. Tapang makipag-away, magamon ng away. Tapang na lumaban sa magulang. Di ba? Tapang na hindi gumawa ng assignment. Tapang nagagawa ng project last minute. Ba't natawa kayo? Di ba wala sa lugar? Tama. Pero yung tapang na nanggagaling sa Panginoon, laging nasa lugar. Ano yung si Peter? Matapang yan. Pero may pagkakataon wala sa lugar. Imagine nyo yung, Lord, hindi ka mamamatay. Chill ka lang dyan, akong bala sa'yo. Wala sa lugar yon kasi hindi kalooban ng Panginoon. Pero, the moment that he received and was baptized with the Holy Spirit, nung pinuno na siya ng banal na Espiritu, yung tapang na meron siya na wala sa lugar, naging tapang na nanggagaling sa ating Panginoon. At yung tapang na yon, di ba, kuya, idininay niya si Jesus, isang tao lang nagtanong dun eh. 1, 2, 3 tao lang. Oo, wala sa lugar. Pero dahil filled na siya ng banal na Espiritu, yung tapang niya, wala nang makakahinto sa kanya na ikalat si Jesus. Kaya I'm gonna ask you, yung tapang na meron ba kayo, wala sa lugar o nasa lugar na? O kuya, baka parang wala pa sa lugar kasi nakikipag-away pa ako. Papuno ka na sa banal na Espiritu. Don't be too hard on yourself. Baka meron tayong kasama dito na bully. Hindi ko na patatasin mga kamay ng mga bully na kasama natin. Kung may bully man dito na naririnig ang boses ko, tanggapin natin yung tapang ng mga bully wala sa lugar. Pero tandaan nyo, kahit bully pa yan, kayang baguhin ng ating Panginoon. Amen? Kahit bully pa yan. Kasi walang imposible sa Lord. Si Peter wala nang takot. I-share si Jesus sa lahat. The moment na filled siya ng Holy Spirit, bumaba siya, nag-preach siya, 3,000 ang nakatanggap. I'm gonna ask you, ilan yung mga kaklase nyo? 40, 41, 42. Na-share niyo na ba si Jesus? Amen. Paano kung na-reject kayo? Magpatuloy. Tama yon. Magpatuloy. Kasi yung tapang na nasa lugar, kahit ma-reject, magpapatuloy. Amen. Alam nyo, marami tayong spaces ngayon, no? May mga pasok ba? O yung mga nahihiya. Yung mga nahihiya, wag na kayong mahiya, balik na kayo. Alam nyo, nung Redeem Camp, pilan tamukan pa? 400? 418. 418. Nasaan yung, siguro nasa mga 200 plus tayo ngayon. Nasaan yung mga kalahati? Nahihiya ba dahil nagkamali, pumalpak? Sabihin nyo sa kanila, pinapatawag sila ng Pastor Joshua. Hindi, si Lord pala, balik na sila. Sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, baka yun lang yung hihintay, nahihiya. Yung mga yan, mahihiyain, no? Balik na sila. Kayong nandito, kayo yung mag-akay sa kanila, pabalik. Dapat yung YDC, every YDC, dumadagundong to dahil sa dami ng mga kaluluwa na nagpupuri sa ating Panginoon. That's it. That's it for today. I'm gonna end here. In sinabi in Luke 9:26, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory, in the glory of the Father and of the holy angels. This is not the time para mahiya pa tayong ikalat si Lord. Amen. Active yung mga campus umpukan ministry natin. Daluhan natin. Kuya, wala pa akong tapang. Kung ganon, humingi ka sa Lord. Kasi hindi mo makukuha yung tapang sa sarili mo lamang. Makukuha mo sa Lord yan. Si Peter, nagkamali. Kuya, hindi sila sumama sa akin. Nag-chat ako, parang wala lang sila.
magpatuloy ka lang. Peter, marami ding palpak eh. Marami siyang beses na napaya eh. Pero ang nangyari, bakit meron siyang unfailing faith? Kahit maraming palpak, kahit maraming mga rejection, si Peter nagpatuloy. Amen. Same thing with you YDC people. Magpatuloy lang kayo, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo, sa panahon ni Peter, merong Sanhedrin, Pharisees, na sinasabi, di pwede yung ginagawa mo. Bawal yan. Ipapapatay ka namin kapag kakalat mo si Jesus. Maraming ganun sa buhay ni na Peter. Wala silang pakialam. Eto, pakinggan nyo to. Minsan alam nyo, yung mga Sanhedrin, Pharisees, yan, pwedeng mga teachers, mga klase, mga kaibigan, even your family. Pero alam nyo, yung nakakalungkot, minsan yung mga Sanhedrin ng buhay natin, mga Pharisees, sarili natin. Sarili natin yung magbabawal sa atin. Hindi kasi napahiya ka na eh. Hindi kasi na-reject ka na eh. Hindi kasi kinurek ka ng leader mo eh. Ang sarili pang magsasabing, dyan ka na lang, hinto ka na. Pero, mind you, always be reminded of this. Gaya ng sinabi ni Pastor Radley, ipag-anyahan din kayo, mga kabataan, prayer meeting every Wednesday. If papayagan kayo ng magulang nyo, kasi usually 9 o'clock na tatapos yun, if your parents will permit you, will allow you, please join us. Sabi ni Pastor Radley sa amin, nung preaching niya last 2 Wednesdays, konting tiis na lang, konting iyak na lang, darating na ulit ang ating Panginoon. Again, this is not the time for you to be shy. This is not the time for you to be timid. This is the time for you to be radical for Jesus. 11 years old, 12 years old, okay lang yan. It's not about age, but it is about the Spirit living in you. Kaya in the end, this is how our senior pastor ended it. This is how the Lord has ended this preaching. Our faith will never fail if we are always filled with the Holy Spirit. Ang pananampalataya natin, walang kabiguan yan kapag tayo lagi ay puno ng banal na Espiritu. Sige, palakpan natin ang ating Panginoon and let us all pray. Thank you, Lord. Thank you for sustaining us. Lord, it's not about the technical difficulties, but it is about you working in our lives. Again, Lord, your word is powerful. Maraming salamat, Panginoon, and praying, Lord, na yung bagay, yung salitang tinanggap namin ngayon, Panginoon, Lord, maisabuhay po namin, Lord. Just like Peter, Lord, maraming beses po siyang pumalpak, pero he became radical. He was radical, Lord, because you are with him. Let us be radical too, Lord, in sharing you, in making you known in our family, in our workmates, to our classmates, so Lord. Maraming salamat po. And once again, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Can I call on Pastor Joshua?